Good afternoon. Good afternoon po. Ako nga pala po si Desiree Ramallosa from Axe Colleges. Oh, okay. Si Des ang ating makakasama for today's video and syempre, ang topic natin for today's video is paano kung ikaw pala yung toxic sa relasyon nyo? As a girlfriend to, oo, di ba? In general. Or friend, relationship yun, di ba? Charot. Pwede, friends, relationship. Pero start tayo as magjowa or O as friend. partner. Okay. So, sa relasyon, number one dyan, Wow! Parang dami experience niya. number one dyan, malalaman mo na ikaw ang toxic kapag wala nang give and take. Hindi ka open for give and take. Give and take, pero kasi, you can only do so much as a partner, as a girlfriend, as a wife, or as a husband. So, pag nafe-feel mo na, oo, may give and take, pero mas lamang naman yung give mo kaysa, or baliktad pala. Kung mas lamang yung take mo, tapos siya, Walang nakukuhang... oo, at least bare minimum. Toxic na kasi para sa akin yun. Parang, tsaka parang hindi willing i-work out kung ano yung, alam mo yan, mafe-feel mo naman kung may tension kayo or something. Na, Walang ka-effort. oo. Kahit nga, yung yung hindi naman sa walang effort at all, but may effort, pero alam mo yung hindi parang it's not enough to fix, yung kung ano man yung tension na meron kayo or even the fight that you have. Parang meron pa may best version of yourself, kaso ayaw mo din tulungan yung self mo ilabas. Tama. Oo. Pero Tsaka, mas marami kasing toxic na, pag mag-Diyos kasi, yung mga typical lang na pero mas marami sa friends yung toxic. Oo. hindi, isa din dyan yun nga, kapag, parang kumbaga, ikaw, tanggap ka lang ng tanggap, pero ikaw, parang tamad na tamad kang mag-effort sa mga bagay-bagay, especially pagdating sa partner mo. Kasi parang iniisip mo, andyan lang naman yung partner ko eh. Diba? Hindi naman Yes. mawawala yan. Yung kampante feeling. Oo, parang kampante ka. Tapos, ayun, hindi mo alam na napapabayaan mo na yung partner mo kasi hindi mo Yes. nabibigyan ng importansya, hindi mo nabibigyan ng atensyon. Kasi ang iniisip mo, ikaw ang mundo niya eh. 'Di ba? Pero siya, hindi mo naman binabalik yung care na binibigay niya sa'yo. Diba? Parang, kasi masyado ka ng kampante na hindi naman mawawala sa'yo yung tao na to. Dahil yes, sanay nga siya, sanay na nandyan na siya, sanay ka na nandyan siya, sanay ka na hindi ka Ano? na iiwan, diba? Yes. So, ganun yung mga ibang instances na feeling mo siya yung toxic kasi ganito, ganyan. Pero hindi natin napapansin na may katoxican din tayo yung taglay. Well, lahat naman tayo. It's just kailangan lang din natin ng isang moment na sasampalin tayo na, ganito pala yung ugali ko. May pasampal si Mayor. Diba? Ganun pala yung ugali ko. Hindi pala, kaya siguro, minsan kunyari, isipin mo din, bakit nawala sa'yo yung tao na to? Kaya lang yung iba kasi, talagang may kasablayan. Yes. Kung bakit umalis. Kaya lang kasi, hindi mo naiisip na baka mamaya, nasaktan ko na pala tong tao na to, madaming beses ko na pala siyang nasasaktan. Nagloko ako, pinagbigyan ko, ako talaga yung toxic. Same with, 'di ba, Des? Yes po. Oh, 'di ba? Kasi yung partner niya, yung ex niya is very toxic. Opo. Hindi ba siya nag-sorry sa'yo? Hindi po. Naging manhid po siya. Yan yung isa pa sa mga rason, hindi ka marunong mag-sorry. Yes po. Parang kapag nagsasorry ka sa partner mo, parang kalabisan palagi. Alam mo yung parang humihingi ka lagi ng kalabisan sa partner mo. Kahit ang kailangan mo lang naman is consistency, pagmamahal, respeto. Pero parang sa kanya, parang, alam mo yun, lagi kang humihingi ng kalabisan. Hindi naman kalabisan yun. Yun yung signs, isa sa mga signs na toxic ka, masyadong mataas yung pride mo. 'Di ba? Dahil sa pride mo, dahil sa lintik na pride mo na 'yan. Galit na galit Saan galing yan? Mawawala yung tao na gusto mo.
'Di ba? Kasi ikaw, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Ang pinupuna mo lang palagi, yung pagkakamali ng isang tao, bilang ka ng bilang ng pagkakamali niya, pero hindi mo tinanggap lahat ng pagkakamali mo. Yun. Mhm. 'Di ba? Isa yon, yung hindi ka marunong mag-apologize. Isa pa, very insensitive ka sa feelings ng Ano ng bang partner. level dapat ng pagiging sensitive mo at saka insensitivity? For you, Kasi marami na na parang hindi nila napapansin na nasasaktan na yung partner nila. Sa mga simpleng salita and sa mga simpleng gestures, yung tipong hindi, may mga nasasabi. Alam mo, ako ayoko nga yung yung sinong ayaw? kahit minumura ako, ayoko nang ginaganon ako ng partner ko. As in, ayoko kahit sabihin na pabiro, "Uy, ayoko nang ganun. Ayoko talaga." Kasi, Hindi ko kaya. Kasi siguro, ewan ko, for the old school lang person. Kasi ngayon, nakikita ko sa, Mura po. sa ilang mga TikTok, parang normal lang sa kanila na nagmumurahan sila na partner niya kapag nagbibiroan. PI ka, uy, PI ka, basta may mga ganun silang convo na hindi ko kaya na ginaganon ako ng partner ko. Kahit pabiro, hindi. yeah. Siguro dahil, in fairness naman, hindi ko naman nakita na ginaganon ng tatay ko yung nanay ko. Diba? Pero ayoko lang nung ganun. Nagiging insensitive ka, tapos hindi mo na namimiss mo yung mga anniversary nyo, namimiss mo yung birthday ng misis mo, yung partner mo, wala ka sa mga important events. Pero parang tingin mo, okay lang yun, event lang naman yan, ikaw naman ay nandyan. Pero, masakit yun sa partner mo and syempre sa anak mo. Diba? Yes. Pero tingin mo, okay lang yun kasi nandiyan naman yung misis mo, nandiyan naman yung anak mo. True. Pangit po Diba? yung incomplete. Oo. Pero parang ang dating sa kanila kasi is okay lang yun. Masasanay din yan, ganun. Parang Puro ganun. na lang yun po. Mas sinuuna po nila yung ibang events kaysa sa importante po. Though, syempre, wala pa rin naman talaga makakapantay. Kumbaga, kung work talaga. Kasi kaya naman talaga nag-work yung tao para din sa family. Pero, syempre, masakit din yun sa partner or sa anak mo kapag namimiss mo yung mga important na event sa mga Kasi buhay-buhay hindi mo na nila. mauulit yun. Yes. Once in a lifetime lang po yun Minsan lang naman bata yung mga bata. 'Di ba? So, cherish nyo na lang. Kaya lang, minsan, bigyan din natin ng pagpapahalaga or time yung mga partner natin and yung mga misis natin. Maging sensitive tayo sa nararamdaman nila. Huwag nyong murahin, pagsilbihan nyo din. Tsaka, sinasabi nila dito, communication is the key. Pero ikaw mismo, hindi ka open sa communication. Mas preferred mo ang silent treatment or mas preferred mo na sigaw agad. Parang mas nakakabaliw yung silent treatment. 'Di ba? Kasi walang signs, wala lahat. Hindi, As in, I mean, okay lang mag-silent treatment, pero yung patagalin mo ng 1 week, hindi ko kaya. 'di ba? Mas maganda na pag-usapan niyo yung problema kasi may mga ilan sigaw agad, mura agad. Oh, hindi ko kaya. 'Di ba? Communication is the key daw, pero hindi naman siya open sa communication. True. 'Di ba? Wala namang problema kung mag-silent treatment. Talagang diyan kailangan mag-start. Pag sa silent treatment kasi, doon nyo marirealize yung mga pagkakamali nyo. Kunyari, nagmumuni-muni ka, magmi-me time ka, saglit lang, mamaya tayo mag-away. Pag-isip-isip muna kayo ng mga pagkakamali nyo at paano nyo aayusin yung sarili nyo para matuwid yung pagkakamali na yun. 'Di ba? Tapos saka nyo pag-usapan, upo ka dyan, ganito kasi yun, hindi tama yung ginawa mo. Deep talks. Oo, masakit yung ginawa mo, hindi okay sa akin, nasaktan mo ako. Kasi sabihin ng partner mo, nasaktan mo rin ako. So, anong gagawin natin? Paano yung ganun? Diba? Para sa akin, mag-sorry na lang po sila sa isa't isa. Oo, di ba? Mag-sorry ka lang. And I think kung mahal nyo naman talaga yung isa't isa, Ayusin na po agad. maaayos yun naman agad, di ba? Kasi as long as napag-uusapan nga ng maayos. Marami din tayong mga netizens na na ganun din. Yung, in fairness naman sa mga ibang nai-interview namin, ganun sila yung pinag-uusapan yung mga problema ng mga partner nila. Tapos, nagtatagal. Tawagin natin si Ma'am Mary Shane Liegad.
from Taguig. Hi, Ma'am Mary Shane. Good afternoon. Hello po, good afternoon. Opo, pasensya na po kayo at naistorbo po kayo ng mga estudyante niyo dyan, ma'am. Okay lang po, sanay na. Ayun. Ma'am Mary Shane, si Ma'am Mary Shane po ay teacher from... Ax po. Ayun, Axcal. Sila po yung teacher, mga kapatid nila, nila Des, nila Majid, nila Dean. Ma'am Mary Shane, kayo po ba, paano po pag ikaw po pala yung toxic sa relationship ninyo? Unahin natin, Ma'am Mary Shane, ano ba ang signs na toxic ka din? Siguro yung hindi lang mag-reply, galit na agad. Or yung hindi nagtatagal sa relationship. Ganun po ba kayo, madam? Naiinis kayo kapag hindi kayo nare-replyan agad? Hindi. Hindi. Siguro nung mga bata-bata pa ako, mga teen. Ayan. Pero nung nagsimula ng mag-adult, hindi na. Ano po ba yung maa-admit nyo ngayon sa amin, Ma'am Mary Shane, na toxic trait ninyo din? Tingin yung toxic trait nyo? Selosa. Ay, si madam. Ay, Oo, so. selosa. Ay, so. Diba? May partner po ba kayo, ma'am? Yes, may boyfriend po. Ay! Binibigyan ka niya ng reason para magselos, madam, or safe naman? Feeling Minsan, safe. binibigyan niya ako ng reason, pero na-explain niya naman. Ay, na-curious ako. Ano explanation niya doon? Example. Hindi, kasi minsan, yung work niya kasi is sales. So, may mga nakakausap siya. Ayun, nabibigyan ko ng meaning, mga ganon. Then, napag-uusapan naman. Okay. So, parang, kumbaga, friendly lang. Naging friendly lang siya. Na-misinterpret nyo lang po. Ilang years na po kayo, ma'am? Going 6 years. Ay, Wow. sarap. Ma'am, ingat na sa 7 years each. Wow. Oh my God. Pinakaba mo na naman. Overthinkerist ka ba, ma'am? Minsan. At least honest lang. Oo. Kasi wala namang masama na maging overthinkerist ka di ba? Overthinker. Yung tipong hindi pa ginagawa pero sa isip mo tapos na. Siyempre, May part advance 2 pa. Advance ka nga mag-isip, ma. May part 2 pa. Diba? Ganun yung, isa sa mga toxic trait na pwedeng aminin talaga ng babae is yun nga, selosa, overthinkerist, not overthinker. Overthinkerist. Hindi ganun yun. Judgerist, mga Judgerist. ganun. Oo. Yuris. At saka toyoin. Yan. Ay, sus, wala yun. 'Di ba, Ma'am Mary Shane? Yun yung mga dapat na i-admit ng mga babae sa pagiging toxic nila. Selosa, overthinkerist, at saka toyoin. Opo, Oo, totoo pero yan. pagpa-wanted sa radyo, lalakero. Ay, hindi, may isa pa. Kung hindi ka tanggap ng partner mo, lasanggera ka. Feeling ko yun yung isa sa mga toxic. Kung hindi ka tanggap ng partner mo, yung pagiging lasanggera mo. Ma'am Mary Shane, yung partner niyo po ba, tingin niyo naman po ba, ano yung toxic trait niya? Siguro yung barkada. Mhm. And number 1, minsan magugulat ka na lang. Wala siya sa bahay, nasa barkada pala niya. Ayun. Barkada lang naman, ma'am. Yun lang yung number 1 na madalas namin pinag-aawayan. Noon pa naman. Pero ngayon, ma'am, Ngayon, wala na kasi nadadaan naman na lahat sa pag-uusap. Ganon. Okay. Kasi may mga iba, Ma'am Mary Shane, na problema din sa mga misis is yung pagiging nagger. 'Di ba? Mabunganga. Opo. Yun yung isa sa mga problema din ng mga misis Tignan, sa Wanted sa radyo, parang sinasabi, ba't mo ba kasi binugbog? Kasi mabunganga. Pero kasi may mga ilang lalaki na hinahanap-hanap ngayong sermon ni misis May mga ilan na hindi talaga carry. 'Di ba, Ma'am Mary Shane? Yes po. Ma'am Mary Shane, ikaw, ano na lang yung maibibigay mong payo sa mga
nanonood ngayon na hindi nila ma-admit na may mga pagkakamali at may toxic trait din silang taglay. True. Ayan. Mahirap kasing, yung toxic trait kasi natin sa relationship, hanggat hindi nyo napag-uusapan dalawa, hindi talaga masusolve. Mauulit lang na mauulit. So, kung napapansin nyo na may toxic trait yung partner nyo, siguro kausapin na lang siya ng kayo lang dalawa, na walang nai-involve. Kasi pag katulad na may mga nai-involve na matatanda, mas lalong, kung may gumagatong, mas lalong mag-aaway kayo. So, mas maganda pag-usapan yung dalawa. At saka kung mas mahal nyo naman talaga yung isa't isa, mauunawaan nyo yung isa't isa. Ayun lang. Ayun. Thank you, Ma'am Mary Thank you Shane. po. Thank God you, bless ma'am. po. Bye-bye Thank you. po. Bye. Thank you Thank po. you.